guys, tingnan natin yung isang babae natin. Sino ba naman hindi mawa siya mamulot ng basura, ganap ng pagkain. Siban mo na natin. Anong ginagawa mo? Nakakawa talaga. Halika. Ikaw gutom? Gusto mo pagkain? Gusto mo kain? Kawawa talaga. O, ano hinahanap mo dyan sa basurahan? Pagkain? Pagkain? Huwag yan, marami yan. Huwag yan. Halika, bili tayong tinapay. Halika. Sama ka sa akin. Dito. Mulot dito. Kanina nakita natin dito. Mulot. Pinamumulot ng pagkain. Kawawa talagang tao. Sino ba namang hindi mawa sa kanya? Kaya. So, bilihan natin ng doon. Halika. Bilihan natin ng tinapay. Kano dito? Halika. Sandali. Ha? Dalawa. Tama lang kasi baka hindi niya ubusin. Sayang din. Kawawa talagang tao ito. Namumulot doon ng basura. Yung mga tira-tira, kinakain niya. Ito. Tirahin mo na. Ha? Kawawa talaga. Tingnan natin yung kanyang pinupulot kanina. Ito, pinupulot niya. Naghahanap ng pagkain. Saka dito, ito yung, tingnan nyo naman, napakarumi. Dito kanina, naghahanap ng pagkain. Dito, basurahan talaga. Kawa talagang tao mo. Sino ba namang hindi maawa doon? Nakakadurog talaga ng puso mga kababayan, mga kapatid. So pakishare po para naway mapansin ng mga ating mga dapat mayroong programa ang gobyerno para dito sa mga tao na to. Magpalaboy-laboy kung saan pinabayaan na ng pamilya. So, namumulot ng basura. Yan ang sinasabi nilang, tinatawag nilang pulubi. Nakakaawa talaga. Namumulot ng basura, yung mga tapon ng pagkain, mga tira-tira. Yun ang kinakain. So, nakakaawa talaga. Kung tutusin, lahat naman tayo may pamilya eh. Lahat naman tayo may kamag-anak. So, bakit nagkaroon ng ganyan sitwasyon? Yun ang tanong. Ang mga ganyang tao, biktima yan. Biktima ng sakit. Kung saan may sakit sa utak. Kung baga, may problema sa pag-isip. So, ibig sabihin, hindi natin siya dapat sisihin dahil mayroon nga siya problema sa pag-isip. So, dapat ang mga tao na yan ay sinusuportahan, tinutulungan dahil hindi naman yan makatrabaho. Hindi siya makahanap buhay. So, huwag naman natin pagtabuyan na kung saan tinuturing natin na parang hayop. Taorin yan eh. Taorin po yan mga kababayan. Hindi makatarungan kung pagtabuyan natin. Dahil taorin yan kung ano yung nararamdaman natin. Kagutuman ay ganun din nararamdaman nila. May pakiramdam din yan. Ang masakit, kahit daan-daanan lang ng mga taong
may kaya sa buhay, sobra ang kanilang pagkain, hindi man lang nila mabigyan ng konting pagkain para maibsan lamang ang kanyang gutom. So nakakaawa po mga kababayan. So kung totoo talagang nakakadurog ng puso. So ilang ulit tayo nananawagan sa ating mga pinaukulan na sana naman sagipin natin ng mga ganitong klaseng tao kung saan sila po ay biktima ng sakit kung saan sakit sa pag-iisip, dahil kung walang sakit sa pag-iisip yan, hindi naman nila gagawin yan, mamumulot ng basura upang kainin yung tirang-tirang pagkain. Ibig sabihin, mayroon silang sakit sa pag-iisip. So, ibig sabihin, sa madaling salita, sila po ay biktima. Hindi po nila yan sinansadya, sadyang sakit po yan. So, sana, challenge natin ito sa ating mga kababayan na may kaya sa buhay. Magbigay naman kayo kahit konti sa mga ganitong tao, kahit konti lang na pagkain. Maibsan lamang ang kanilang gutom. So napapansin natin minsan, dinadaan-daanan lang ng mga tao na mga mapipira. Oo, pero may dalang pagkain, pero hindi man lang nila ito mabigyan. Nakakaawa po talaga. Nakakadurog na puso. So yun, hanggang dito na lang, pag-share na lang po para mapansin ito ng mga kinaukulan o yung mga taong mayroong mabuting kalooban para siya po ay, ang layunin po natin upang siya ay matulungan din ng iba nating mga kababayan. So hanggang dito na lang. Sa mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at magandang tanghali sa aming mga kababayan wala pa sa Islam.